Pag-uusapan lang natin today guys itong October scenario. In my own opinion, discuss ko lang dito guys. Pasensya na, medyo manatagalan yung mga videos, uploads natin. Kasi medyo pause pa rin tayo, meron pa rin tayong ubo. Yun, isa sa mga discussions itong nangyaring retracement sa price action ni BTC. Pag-uusapan natin yan, bakit siya bumagsak. Discuss natin yan dito sa video natin today. Meron din akong ginawang video before, I think 2 years ago na itong video na ito. Ayan. So, ideas lang ito kung ano yung buying man ko or pinaka DCA man ko guys, no? So share ko ito sa inyo sa end part ng video na ito, kaya tapusin niyo tong video na ito. Pero for now, punta muna tayo dito sa dashboard natin guys, no? So pag-usapan natin dito yung price action ni BTC, ano yung nangyari the past few days, bakit siya bumagsak, no? Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first, subscribe yung YouTube channel natin, turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys, no? So, for now, andito tayo ngayon sa chart ni BTC, 4 hours time frame. So, I have this scenario naman before, may mga trades now dito. And as we can see, 4 hours time frame, na retest na yung oversold territory. Ayan. I think I have some DCAs within this area. And ito guys, no, as per checking dito, Fibonacci retracement is like 0.618 area ito, no. Itong 60k territory, 59k territory is like a golden ratio dun sa Fibonacci retracement if we measure ito from here going here guys, no. So ayan, tinamaan niya 0.618, one of a golden ratio for the BTC. So ano nga ba yung nangyari dito sa price action nitong si BTC, no? Isa sa mga scenario dito guys is that yung pag-retest dito sa area na ito pa lang around this area, no. Itong area na to is like a resistance zone ito. Itong area na ito for the price action with BTC. Ayan. Pag-uusapan din natin today guys yung geopolitical issues, no, sa Middle East. So ano yung nangyari, bakit nagkaroon dito ng reaction yung price action nitong si BTC. So technical perspective guys, resistance ito, no, ito. Tapos we can see some divergence pa dito. Ayan, 4 hours time frame. Pabagsak yung RSI. Ayan. Tapos paakyat yung price action, no. So that's a part of the bearish divergence na tinatawag sa price action. And today nga guys, we can see some consolidation, no, as of recording this video. So dito guys, consolidation yung price action. That normally happens ito once na nagkaroon ng pagbagsak or pag-retrace yung price action, no? So after retracement, magkakaroon siya dito ng consolidation just to test yung area na yan, yung pinaka-support zone, no? So titingnan natin to if kaya niyang i-hold ito, kasi if hindi, magkakaroon tayo dito ng adjustments, no? This is only my DCA zone. Ayan. And as per checking nga dito sa price action, yung magiging next support guys, no, is around 57 if ever man na mabasag pa niya yung 0.618, no, if ever na magkaroon dito ng invalidation. So titingnan na natin yan kasi we're on the first week, transition tayo second week ng October. And normally guys, during that time, as per checking, medyo wala masyadong trading volume during the first week, second week guys, no. So we'll see. And hopefully, on my own opinion naman dito, accumulation is para sa akin one of the good buying opportunity. Again guys, itong video natin today is just for ideas lang, for reference, and does not qualify as an investment or financial advice, no. And I mentioned din pala guys kanina yung tension sa Middle East, wherein isa din yun sa nakaka-apekto ng price action, like for example yung mga war, no. So the past few days merong update, like Iran attacks yung Israel, no. So Iran is one of oil producers, so isa rin yun sa mga factors, like for example merong mga ganyang scenarios, no, like wars, no. It adds up dito sa pag-retrace, kaya masyado ring bumagsak yung price action ng crypto. And oil dominance is very high the past few days, no. So yun, isa sa mga recent updates dito for the price action, how affects yung mga events, no. So ito yung isa sa mga nakikita natin. Meron akong ginawang video guys for the past couple of years dito sa ating YouTube channel. Based lang din to sa mga nagtatanong, no. So pwede nyo itong puntahan. Ayan. So dito guys, I have this explanation. 6 minutes lang naman ito. I explain dito yung monthly na maganda yung return,
and yung data sheets, no. Dito naman nakalagay sa video na ito. Lalagay ko na lang guys dito sa screen yung mga official link. Lalagay ko na lang din sa description ng video na ito, no. So I'll keep you posted dito guys, no, kasi matagal na tayo dito na nagbibigay ng perspective. Nung bear market pa, sobrang active natin during that time kasi I think that's the time na maganda yung return if ever na magkaroon ng transition yung market, no? So last, I think 2023, last year. So ma-observe nyo naman yan sa ating live tab dito sa ating YouTube channel guys, no? So yun lang, medyo mamalat naman tayo ulit and pahinga muna ulit ako guys, no? So that's it for today guys. Feel free to comment lang kung meron kayong mga questions. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.